Morning. It is good to be in the house of the Lord. We are continuing our study in the book of Exodus, chapter 9. So I entitled our study today, So That All May Know Him. Sa Tagalog po, para makilala ng lahat kung sino ba talaga ang Diyos. So for the past days, we have uploaded a video announcement encouraging each one of you, as we always do, to read in advance. So I'm hoping and praying na nabasa na ho natin ang Exodus chapter 9, and I would like to encourage everyone na sa darating na Sunday ay Resurrection Sunday, but we will go still with Exodus chapter 10. So yung messages po natin, yung mga sermon po natin, ay hindi po nakabase sa mga kaganapan o okasyong nagaganap sa ating kapanahunan, kundi nakabase po sa consistency natin when it comes to the study of the Scriptures. So Exodus chapter 9 is still all about God. Ang Exodo Kapitulo Siyam ay nagpakilala, nagpahayag, nag-reveal ang Diyos kay Moses at sa Israel that He is the caring God. Siya yung Diyos na nararamdaman, nakikita yung mga kahirapang dinadaanan nila at pinagdadaanan nila sa kamay at kapangyarihan ni Parao at ang buong Ehipsyo. So inassure ng Diyos ang bayan ng Israel nung panahon na yon na God is mindful, that God knows and God can sense that all the challenges and all the sufferings that they're going through. But in the other hand, ang Diyos din po ay nagpahayag, nagpakilala sa mayabang mapagmataas na si Pharaoh at ng buong Egypt. Alam mo natin, nang unang nagkatagpo si Pharaoh at si Moses at si Aaron, at sinabi po ni Moses at Aaron ang pakay nila na sila ay sinugo ng Panginoon ni Yahweh at inuutusan si Parao na palayain ang bayan ng Israel na ginagawa nilang alipin para makapagpanambahan sa Diyos. Ang sagot po ni Parao, ang mayabang niyang sagot ay, sino ba tong Diyos na ito? No, hindi ko siya kilala at hindi ko siya susundin. No, ganun po ang konsepto ng kanyang kaisipan, ilalagay po natin yung ating sarili sa kaisipan ng mga taga-Ehipsyo dahil ang tingin po ni Parao at ang tingin po ng buong Ehipsyo, ang lahi nila ay galing sa Diyos, sa mga Diyos. Lalo tigit si Parao na diretsuhang kamag-anak o related siya sa mga gods and goddesses of Egypt. Kaya sabi niya, kung yung Panginoon niyo ay Diyos, Diyos din ako, masyadong mataas po ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Kaya nga, dito po sa pag-aaral po natin sa chapter 9 of Exodus, verse 16, nireiterate po ng Diyos sa kanya, "But I have raised you up for this very purpose, that I might show you," take note of the personal pronouns na ginamit, "that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth." Sabi na hindi aksidente. Ako ang nagtayo sa iyo, ako ang nagpalago sa iyo, ako ang bumuhay sa iyo, ako ang nagbigay ng kapangyarihan sa iyo. Tinakda ko talaga na ilagay ka dyan bilang hari ng Ehipto upang sa gayon makilala mo ako at higit sa lahat makilala ng buong mundo kung sino ba talaga ako. Naiso ng Diyos na siya po ay makilala ng lahat. At tandaan po natin, mananotice po natin from this passage in verse 16 of chapter 9, yung shift. Sabi doon, "that I might show you my power," sabi ng Diyos kay Parao, tapos nag-shift po, "and that my name may be proclaimed in all the earth." So anong connection po nyon? Tandaan po natin, ang Egyptian Empire, sila po ang pinakamakapangyarihang kaharian nung panahon na yon. No, lahat po ng mata, lahat po ng atensyon, lahat po ng kapangyarihan, lahat po ng mga technology, nakatingin lahat ng mga ibang kaharian sa kaharian o sa empire ng Egypt. Lahat to nakatingin sa kanila.
Kaya gayon na lamang ho. I would say, it is safe to say, na the most powerful man during that time in the whole world is no one but Pharaoh. Pero sinasabi ng Diyos, ako ang nagtayo sa iyo, ako ang nagtatag sa iyo, para sa ganon makilala mo ako at malaman ang ng buong mundo kung sino ba talaga ako. Kaya ho, ito pong tatlong plagues na pag-aaralan po natin sa Exodus chapter 9, na pag-aaralan na po natin for the past chapters yung ibang plagues, ito pong kakaibang plagues na ito ay hindi po kayang ma-duplicate ng mga magicians ni Pharaoh. Alam mo natin, no, for the past Sundays, yung ibang mga plagues na duplicate, nagagaya ng mga magicians ni Pharaoh. But not this time. Ito pong tatlong plagues na ito ay hindi po kayang gayahin ng mga magicians ni Pharaoh. Let me go first with the first plague. Ang unang plague po is the plague of livestock. Sinabi ng Diyos, dahil nagmamatigas ka, nagmamalaki ka pa rin, napapatayin ko lahat ng mga farm animals ninyo. Malaking kawalan po ito sa ekonomiya ng Egypt. Tandaan ho natin, lahat ng mga surrounding tribes, surrounding nations, ay kumukuha ho ng sources of meat nila during that time. Walang iba kundi sa Egypt. Alam mo natin that because of the Nile River, napaka maunlad ang lupain ng Egypt because of that Nile River na ginawang dugo previously sa mga plague na ginawa ho ng Diyos sa kanila. But this time around, walang makapigil. Lahat po ng mga hayop, farm animals na nasa Egypt, pinatay ho ng Diyos. As in pinatay ho ng Diyos. At walang nakapigil. Na mapapansin nyo rin po doon sa Exodus chapter 8 verse 19, sabi ng mga magicians ni Pharaoh, sabi na, mahal na hari, ito ay daliri ng Diyos. Pero pagdating po sa chapter 8, sa ating pag-aaral, verse 3, Moses said, this is the hand of God. Kung dati na plague ay daliri lang ng Diyos, ito ngayon ay kamay ng Diyos. Na kung kayo po'y mahilig po sa MMA, ang nangyari po parang ganito. Gumagamit ng gloves ang Diyos pag sinusuntok na si Parao at ang buong Ehipto. But this time around, itong 3 plagues po sa chapter 9, ay hindi po siya gumamit ng gloves. Tinanggal niya po yung gloves at he's beating Egypt and Pharaoh with his bare hands. At alam mo natin na mas masakit ito ang suntok na natural, no, kesa po ng may gloves. All because of the pride and arrogance of this one man called Pharaoh. Masyado na siyang mataas, masyado siya mapagmataas. No, at hindi siya nagpapakumbaba, bagamat marami na hong plagues na pinakita ang Diyos sa kanya. Ang maganda ho rito, mga kapatid, namatay ho ang lahat ng mga farm animals ng Egypt. Are we all listening? Pero hindi namatay ang mga farm animals ng Israelites. Sabi ho ng Biblia, kung nabasa niyo po ang Exodus chapter 9, ang Goshen ay nasa northern side ng Egypt. Nalala niyo yung Genesis study natin? Doon niluklok ni Joseph, no, yung kanyang ama at yung kanyang mga kapatid at yung kanyang mga lahi, doon niluklok sa Goshen. At ang sabi ng Bible sa Egypt, namatay lahat ng mga hayop, pero pagdating sa Goshen, dahil nag-imbestiga ho yung mga magicians, pagtingin nila sa Goshen, lahat ng mga farm animals ng Israelita ay hindi ho namatay. So God spared the livestock of Israel so that there will be a distinction between His people and the Pharaoh's people. Sino pong inatake ng Diyos dito? Yung Diyosa po nila na si Hathor. Sino po si Hathor? Siya po yung fertility goddess ng mga hayop. Ito po yung Diyosa na pinaniniwalaan ng mga taga-Ehipsyo na tagapag-ingat ng kanilang mga farm animals at nagpapadami ng kanilang farm animals. Gusto pong ipakita ho ng Diyos kay Pharaoh na yung mga Diyosa mo, mga Diyos-Diyosa ninyo, ay hindi tunay na Diyos, ako lamang ang tunay at nag-iisang Diyos.
Okay? Yung po pinakamensahe ng mga plagues na ito. Sapagkat si Pharaoh, tumitigas sa kanyang puso, sabi niya, well, tinalo ng Diyos ng Israel itong Diyos na ito, meron pa naman ako yung reserbang Diyos. Tinalo niya itong Diyosa na ito, meron pa naman akong reserbang Diyosa. Pero makikita natin all throughout our study, ipadadapa ng Diyos ang lahat ng mga katang-isip na Diyos at Diyosa ng Ehipsyo para malaman nila na walang ibang tunay na Diyos kundi ang Diyos ng Biblia. No? Ang tao kailanman ay hindi pwedeng maging Diyos. Kaya pag sinasamba natin ang tao, buhay man o patay, Diyos-Diyosan po yun. Ang Diyos, minsang nagkatawang tao. No? Kay Jesucristo. At siya'y nagkatawang tao dahil siya'y naging sakripisyo ng Diyos Ama para tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Pero never na mangyayari po na ang tao ay magiging Diyos. Okay? Lalo tigit po ang mga Diyosa at Diyos ng Ehipsyo. Katang-isip lamang. Naisip nila dahil sa Nile River, maunlad ang kanilang lupain. Siguro may Diyos na nagbabantay sa Nile River. Sino yung Diyos nila? Nalala yung pangalan? Si Happy. No? Pero ginawa ho ng Diyos, ginawa niyang dugo ang tubig ng Nile at ang lahat ng katubigan sa buong Ehipsyo. And this time around, itong paniniwala nila na si Hathor, fertility goddess who keeps Egypt's livestock, walang nagawa. Patay lahat. And take note, if you open your Bibles with me in Exodus chapter 9, samahan niyo po ako, verse 5 to 7, ito po ang sinabi. Verses 5 to 7. Sabi ho rito, and the Lord set a time. Let's all say, set a time. And the Lord set a time, saying, tomorrow the Lord will do this thing in the land. And the next day, the Lord did this thing. All the livestock of the Egyptians died, but not one of the livestock of the people of Israel died. Verse 7, and Pharaoh sent, and behold, not one of the livestock of Israel was dead, but the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go. Have you read that? Nabasa niyo po? Patuloy pa rin ng matigas ang puso, bagsak po ang ekonomiya ng bayan ng Egypt, ang kaharian ng Egypt. But take note, ginamit po yung salitang, and the Lord set a time. See, that's God's mercy. At po nakikinig magsabi namin, ho. That is basically God's mercy. Huwag niyo pong isipin na porkit kayo po ay nasa maling relasyon ngayon o meron kayong kasalanang ginagawa ngayon o kasalanang ini-enjoy sa buhay nyo ngayon, hindi kayo pinaparusahan ng Diyos, huwag niyo isipin na hindi nakita ng Diyos o hindi alam ng Diyos o nalampasan kayo ng parusa ng Diyos, wag o. Pinahintulutan lang po ng Diyos yan, nung natila baga hindi napapansin yung mga kasalanang ginagawa mo, pero warning, God set a time for His judgment. Kaya huwag kang magmamalaki. Miski na sa maling relasyon pala ako, hindi naman ako nakakaranas ng palo ng Diyos, ng parusa ng Diyos okay lang siguro to. Wait ka lang. Wait ka lang. No, God is a just God. God is a holy God. He will never compromise with sin. No? Kaya nga po sabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9, sabi po doon, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Lahat po nag-gising magsabi namin. Ano pong context ng 2 Peter chapter 3? The judgment of God. Okay? Nangako ang Diyos na parurusahan niya itong mundong ito. Kung dati pinarusahan niya ang mundong ito ng delubyo ng tubig pagkalunod, panahon ni Noe, sabi ni Pedro, this time around, susunugin niya ang buong mundo.
Kaya sinabi niya ito, huwag niyong isipin na ang Diyos natin ay hindi tutupad sa kanyang pangako ng pagpaparusa. Pero pinipigilan niya yung parusa, bakit ho? Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi ng ating mga kasalanan. Tingin sa akin lahat to. Alam kong nangungusap ang Diyos sa inyo. Ang iba sa atin dito, kung meron kang kasalanang ginagawa ngayon, na akala mo okay lang sa Diyos, okay lang na mag-sex kayo ng walang basbas ng kasal, okay lang na makipagrelasyon ka sa kapwa lalaki, kapwa babae, okay lang na ang karelasyon mo may asawa, tingin mo okay lang yon. Wait ka lang. Nag-set ang Diyos ng panahon para ibagsak niya ang kaparusahan sa kasalanan na ginagawa mo. No? Pero, pinipigilan niya ito dahil nais niyang dalhin ka sa pagsisisi ng iyong kasalanan. Naintindihan po ba natin? And we will see that clear later on sa ating pag-aaral po. Nalala ko po yung kinuwento ko sa inyo noon. Dahil ito po yung totoong kwento dito sa Pilipinas. Years ago, meron pong isang babaeng burgis. Alam niyo po yung burgis? Yung mga laki sa layaw, no? Mga anak na mayaman, na miski hindi sila magtrabaho, hindi mag-aral, mayaman mo sila. Komportable ang buhay. Tawag po doon namin sa Quezon City, burgis. I don't know kung ginagamit po yung salitang yon dito sa Cavite. Pero anyway, sila po yung mga burgis. Wala siyang ginawa. Siya po yung lumaki sa isang Christian family. No, umiiyak, niluluhuran sa panalangin ng mga magulang niya. Dahil namumuhay po ito bilang isang rebeldeng, makamundong, malaswang babae. Yung anak po nila. Babae pa man din ho. Mahilig po sa mga wild parties. Hindi lang po basta party, wild parties. No, nagwi-weeds, nagko-cocaine, lasing, alak, nagse-sex orgy, group sex. No, tapos halos gabi-gabi, iba't ibang lalaki ang kaparty, iba't ibang lalaki ang kasiping sa kama. Yung po ang lifestyle niya. Pagdating ng Sunday, attend ng church dahil napipwersa ng magulang. Pero pero Sabado ng gabi, galing ko sa wild party. Na para bang attendance siya ng Sunday, parang okay lang, wala siyang kasalanang ginawa yung nakaraang gabi ng Sabado. Pero pinagpe-pray po siya ng kanyang mga magulang. Kaya mga magulang na narito, huwag niyong babaliwalain ang panalangin ninyo para sa inyong mga anak. Napakamakapangyarihan po ng panalangin. One time isang Sabado night ulit, nagre-ready na naman siya for another disco party. No? Habang siya po ay nag-aayos, nagme-makeup, nag-aayos ang buhok niya, nakasuot ng sexy dress, dumating ang Panginoon. No? Sa likuran po, nakita niya sa salamin niya, nakatayo ang Panginoon. Nag-appear ang Panginoon, nakatayo sa likuran niya, at ang sabi po ng Panginoon sa kanya, maikling salita lang. Sabi rin ng Panginoon sa kanya, isa pa. Grabe, no? Sabi daw ng Panginoon sa kanya, isa pa. Tapos naglaho na parang bula ang ating Panginoon Jesucristo. Yung nakita niya yon at narinig niya, nagpatira pa siya, umiyak, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. No, sa biyaya po ng Diyos, siya po ngayon isang misyonera, nakapag-asawa po ng isang misyonero. At silang mag-asawa po ay paikot-ikot na sa iba't ibang bahagi ng mundo, pinapangaral si Kristo at nagtatayo ng mga churches all over the world. Are you getting the point? Gusto niyo bang maranasan yun? Nagmamatigas ka, hinahawakan mo, kinakapit mo yung kasalanan na alam mong hindi nalulugod ng Diyos, pero nagbibigay ng panandaliang saya sa iyong laman, panandaliang kasiyahan sa iyong kaisipan, panandalian na hindi naman nagtatagal ang kasiyahan. Gusto mo bang bisitahin ka ng Panginoon at sabihin sa ng Panginoon, isa pa. Isang nakakatakot na pagbisita na kailangang marinig at makita, masaksiyan ng babaeng ito nung upang tumigil po siya sa kanyang buhay na makasalanan.
hindi kailangan kang bisitahin ng Panginoon. Sapat na ho ang kanyang salita. Sapat na naririnig mo ngayon na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, siya ay banal. And He will never compromise with sin. Don't ever think na ang Diyos natin will say, naintindihan kita, okay lang yan, miski magkaroon ka ng relasyon na mali. Naintindihan kita, miski ikaw ay namumuhay sa bisyo. Naintindihan kita, miski ikaw ay lumilihis sa aking salita. O, naintindihan ho tayo ng Diyos, pero dapat na tayong parusahan. Bakit to? Sapagkat siya'y banal. No, perpekto po ang kanyang katuwiran. He is not just a holy God and perfect in righteousness, He is a just God. Therefore, if He will not punish you and me who lives in sin and who always choose to live in sin, therefore He is not holy, He is not righteous, and He is not just. But because He is righteous, holy, and just, it is just normal for Him to respond in punishment and judgment to anyone who lives in rebellion against Him and His words. Kaya mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, ito po liwanag, sinabi ni Apostol Pedro. He does not want anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yun lang naman ang nais ng Diyos. Actually, miski ho kay Pharaoh, sabi ho ng Diyos kay Pharaoh, alam mo ba, sa isang click lang, kaya kong burahin ang buong Ehipto. Kaya ko tanggalin sa balat ng mundong ito ang Ehipto. Pero bakit tila baga nang tutorture ang Diyos, escalating ang judgment niya, dahan-dahan, pero mabigat ang kanyang judgment. Why? Because God is exercising mercy. Alam niyang matigas ang puso ni Parao at mananatiling matigas, and yet God is exercising mercy to Pharaoh and to the whole Egyptians. Wala akong nagawa ang Diyosa ng Ehipsyo. Pangalawa pong plague is the plague of boils. No? Nagkaroon ho ang lahat ng tao, kasama si Parao. No, mula ulo hanggang talampakan, sila po ay nagkaroon ng boils. Hindi natin alam kung ano po yun. Baka malalaking acne, malalaking sugat na walang kagalingan. No, tumawag po sila sa Diyos at lang si Isis, the goddess of health. Tumawag po sila sa Diyos nilang si Imhotep, the god of healing. Walang nangyari. Walang kagalingan, walang kalusugan, dahil Diyos po ang nagpanukala at nagbigay ng plague na ito. Makinig po kayong lahat. Kung tingin nyo, ang Diyos ng Biblia ay hindi naghahasik ng karamdaman, lalo tigit ay hindi pumapatay ng tao, hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Nalungkot po ako, pinadalang kami ng isang video one time. May isang matanda ng pastor sa isang Bible study, sinabi niya, ang Diyos ay hindi pumapatay. Kaya wag po tayo maniniwala. Miski sa akin. No? Hindi porket sinabi ng pastor tama. Kasi kahit sino mang sabihin kahit sino mang pastor na nangaral po na wala sa Biblia, wag niyong paniniwalaan. Miski ako. Kailangan nun nasa Biblia. Sapat ko sino man yung Diyos na sinasabi o pinangangaral ng pastor na yon, sasabihin ko sa inyo, hindi po yun ang Diyos ng Biblia. Sapat ang Diyos ng Biblia ho ay isang mabuting Diyos, pero siya rin po'y banal na Diyos at siya po'y pumapatay na Diyos. Maliwanag po? Pastor, totoo po ba yan? Yung naririnig ko, totoo. Ilang daang libong tao, kundi man o milyon, ang pinatay ho ng Diyos nung panahon ni Noe. Ilang bata, matanda, babae at lalaki ang nilunod ng Diyos nung hinayaan niya magkaroon ng dilubyo dahil sa katigasan at kasamaan at kasalanan ng mga tao nung panahon na yon. Don't ever think that God is a loving God and that's it. Yes, He is a loving God, but His love is holy. His love is righteous. His love is just. You can create your own God, but if that is not the God of the Bible, then that is not the true God. Para ka lang merong mga Egyptian gods, katulad ni Isis, at katulad din po ni Imhotep, at iba pang mga other gods, na gawa lamang ng katang-isip. Ang Diyos po ng Biblia ay banal.
Ang Diyos po ng Biblia ang siyang nagbibigay buhay, pero siya rin po ang kumukuha ng buhay. Ang Diyos po ng Biblia, siya po ang nagtatayo ng mga hari. Siya rin po ang nag-aalis sa mga hari. Kaya huwag kang magmayayabang sa Diyos. Dahil mamamatay ka din. Na meron ka mataas na pinag-aralan, meron kang naangking kayamanan, tingin mo ikaw na pinakamaganda sa balat ng mundong ito, ikaw ang pinakagwapo, ikaw ang pinakasiga. Pagdating po ng realidad ng kamatayan, haharap ka sa Diyos na ito at ano yung pagmamalaki mo. Naunawaan po natin? Ang pinakamakapangyarihang tao nung panahon na iyon na walang iba kundi si Farao ay hindi pa rin makapangyarihan sa harapan ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At wala ho silang magawa. Ang pangatlong plague po is the plague of hail. No? Sabi ng Diyos, makakaranas ang Ehipto na hindi pa nila nararanasan. Saan po ba nanggagaling ang hail? Sino po ba rito mahilig sa science? Paiktasamay. No, sige po, paano po nagkakaroon ng hail? Anyone? Sige nga po. Sige. Walang. Lahat yata rito, mathematicians, no? No, okay. Alam mo natin, no? Just quickly, pag nagsabay ho ang init, nagsabay po ang lamig, nagsabay po ang condensation, no? At nagkasabay din po ang evaporation ng heat. Alam mo natin, nagbubuo po siya ng yelo, ice. Yun po yung hail. Pero ito ho, bumabagyo, kumikidlat, pero may bumabagsak din pong malalaking hail. Ito po yung pangatlong plague. Dito ho, pinadapa ng Diyos ang mga katang-isip na Diyos at Diyosa ng Ehipto. Una ho, ang Diyosa na si Nut, N-U-T. No, siya po ay the goddess of the sky. Siya ang Diyosa ng kaulapan. Yung tatay niya po, ang pangalan daw ay si Shu. No, Nut-Shu. No, si Nut at si Shu. Siya naman po ang Diyos na pumipigil ng masamang kapanahunan. Yan ang kanilang paniniwala. At tingin sa akin, no? May nagawa ba sila? May nagawa ba sila sa plague ng Diyos? Wala. Alam niyo ba't sila walang nagawa? Kasi hindi sila tunay na Diyos. Sila ay mga Diyos lamang ng katang-isip ng Ehipto. Walang ibang tunay na Diyos kundi ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na sinasamba natin linggo-linggo dito. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na sinasamahan tayo sa bawat araw at oras ng ating buhay. Mga kapatid, yan ang Diyos na kasama natin. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang Diyos sa kasama natin. No? Pero pasinin po natin yung mercy ng Diyos. Sa Egypt, alam natin, gracious and merciful siya sa bayan ng Israel. But observe the mercies of God sa Egypt po. Let's read verse 19 to 21. Samahan niyo po ako. Verse 19 to 21. Sabi ho ng Diyos sa Ehipto, "Now therefore send, get your livestock and all that you have in the field into safe shelter. For every man and beast that is in the field and is not brought home will die when the hail falls on them. Then whoever feared the word of the Lord among the servants of Pharaoh hurried his slaves and his livestock into the houses. But whoever did not pay attention to the word of the Lord left his slaves and his livestock in the field." Ang liwanag po niyan. No, that's mercy. Nagbigay ang Diyos ng warning sa mga Egyptians. At yung mga naniwala sa salita ng Diyos, dali-dali, kinuha nila yung mga hayop nila, no, pinapasok nila sa mga bahay nila, yung baka, kambing, tupa, kalabaw, pinapasok ko nila doon because hail will be destroying the animals and the humans. Kaya lahat po ng hindi nakinig, patay ang hayop, patay ang buhay nila. See? Mahalaga po nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Gising pa ho ba kayo? Napapansin nyo ba? No? Pag nanonood kayo ng mga series sa Netflix, hindi kayo inaantok? Sabihin nyo, dalawa na lang. Pero pagtapos ng 2 episode, isa pa. Napansin nyo? At di kayo inaantok, di namamalayan. 3 oras na kayong nakababad sa Netflix. Pero
13 minuto pa lang nangangaral si pastor. Napapansin, inaantok na kayo? Napapansin niyo? Pagdating sa mensahe, inaantok tayo kaagad. Dalawa po yan, natural tsaka supernatural. Yung natural, nagbabawat. Alam niyo, yung Sabado ng gabi, sasamba kayo kinabukasan, nagpuyat kayo. Tapos pag inantok kayo, sabihin nyo, hindi anointed si pastor. Hindi. Makapangyarihan po ang salita. Nagpuyat lang ho kayo kagabi. No? Yung supernatural ganito. Hindi naman kayo nagpuyat, naghanda naman ng mensahe si pastor o sino mang preacher, maayos naman ang preaching. Kaso nga lang ho, hinahayaan nyo, mag-alumbitin yung mga demonyito sa inyong mga pilikmata at yung iba namang kinakantahan kayo ng lalabay. Tulog na. Habang nangangaral po ng salita ng Diyos. Have you noticed that? Ang dali nating antukin. No? Pero pag nanood ka ng Titanic noon, o kaya yung mahabang pelikula na Transformer at kung ano-ano pa mga pelikula, gising na gising tayo. Pero pagdating sa mensahe ng Diyos, ang dali natin antukin. Pag nagbabasa ka ng gusto mong basahing libro, okay, gising. Naka 4 chapters ka. Pero pag nagbabasa ka ng Biblia, pang-4 na verses pa lang. Have you noticed that? Why? Because either it's a natural or a supernatural thing or factors, because one thing for sure, Satan doesn't want us to know the scriptures. Because when we read the scriptures, when we find time for the scriptures, when we listen to the scriptures, we will know God, who God is. Ito ang problema sa maraming churches. They use the Bible, no, para ma-enjoy ng mga tao, ng mga nakikinig. Kaya tuloy, maraming pastors and preachers, imbis na maging faithful preachers of God, para po sila mga coach, para sila mga entertainers. We are not here to entertain you. If you don't like my face, I don't like my face either. But by the grace of God, I will be faithful to preach the Word of God, whether you will like it or not, because this is the Word of God. It is not to our liking, it is to our believing of the Scriptures. Are you getting the point? Madali yung magpadami ng membro, but we're not here na pagpadami ng membro. We're here to preach the truth of God's Word. We're here to know God. We're here to present who God is. Now, if you don't like that, maybe you are not saved. Because anyone regenerated by God will surely love to know who this God who loves them in spite of their sin, this holy God who sacrificed His own Son despite that we deserve judgment and hell. Amen? It's all about God. Look at His mercy. Pag wina-warningan na ho tayo ng Diyos, that is God's mercy. Diba? Nagbigay siya ng warning, oh. Naawa siya sa Egypt. Nagbigay siya ng warning. At lahat ng nag-heed sa warning na yon, buhay. Hindi lamang sila, buhay din yung kanilang mga alagang hayop. Buhay sila. Pero lahat ng hindi nakinig, patay. And verse 26 tells us, the only place it did not hail was the land of Goshen, where the Israelites were. Yun lang ho. Yun lang ho ang bukod tanging dinakaranas ng plague dahil sila ho ay bayan ng Diyos, sila po iningatan ng Diyos. Ano nangyari? Verse 27-28. After all this aftermath of all this plague, what happened? Verse 27. Then Pharaoh sent and called Moses and Aaron and said to them, this time I have sinned. The Lord is in the right, and I and my people are in the wrong. Plead with the Lord, for there has been enough of God's thunder and hail. I will let you go, and you shall stay no longer. Question. Nagrepent ba talaga si Pharaoh?
Tingnan niyo po yung verse. Nagrepent pa si Pharaoh? Who says nagrepent si Pharaoh? Pakitaas sa kamay. Who says hindi nagrepent si Pharaoh? Pakitaas sa kamay. Who says di ko alam ang sagot? Now, meron bang pag-amin ng kasalanan? Si Pharaoh. Tingnan niyo. Meron. Meron bang pagkilala sa Panginoon? Lord nga ang tawag niya eh. Meron. So what then is the problem? May pagkilala sa Panginoon, may pag-amin ng kasalanan, anong problema? Now, a deeper study and understanding of these two verses will show to us that, yes, Pharaoh repented, but his repentance is false. Let me help you and let me show you kung bakit po false yung repentance niya. No? Sabi na rito, plead with the Lord. Sabi na, Moses and Aaron, pakisabi naman sa Panginoon, tama na. Tigilan na. Kung nagrepent talaga o si Pharaoh, sasabihin po ni Pharaoh, help me plead before the Lord. Ako ang lalapit. Di ba, minsan ganun tayo? Pastor Jeff, bro, sis, pag-pray niyo ako. Pag-pray mo yung ganito. Wala namang masama doon, pag-pray namin kayo. Pero ang tanong, ikaw ba, pinag-pray mo rin yun. Yung hiningi mo ng prayer request sa iba, pinag-pray mo rin ba sincerely yun sa Panginoon? Na pag-pray mo ako, makalaya na ako sa bisyo na ito. Pero pag-pray ka namin na makalaya ka sa bisyong yon, pero pinag-pray mo ba kay Lord na Lord, tulungan mo kung makalaya na sa bisyo na ito? See? Naghanap si Farao ng intercession, ng mediator sa kanya. Imbis na siya mismo ang lumapit sa Panginoon at sigaw niya, Panginoon, Diyos ng Israel, nagkasala ako sa iyo, patawarin mo ako, kahabagan mo ako. Wala ho eh. Sabi niya, plead with the Lord. Pangalawa, kung bakit po false yung repentance niya. Nagsisisi lang po siya sa kanyang kasalanan, no? Dahil takot na siya ho sa susunod na parusa ng Diyos sa kanya. For there has been enough of God's thunder and hail. Pero mga hawakan pa rin siya dun sa mga Diyos-Diyosan niya. Let me say this. If you claim na ikaw ay ligtas, if you claim na ikaw ay Christian, pa ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit, pero kiniklaim mo rin, di mo rin mabitawan ang mga Diyos-Diyosan mo, nagawa lamang ng tao, nagawa lamang ng kamay ng tao, nagawa lamang ng katangkaisipan ng tao, hindi ka ligtas. Because it is a requirement for one salvation to repent of your idolatry. Tandaan ho natin, kung meron po tayong tinuturing na ibang Diyos o kahilintulad ng Diyos o malapit sa Diyos na tao lamang ho, pero tinuturing mo parang Diyos, that is idolatry. Wala hong pwedeng umagaw sa trono ng Panginoon bilang Diyos sapagkat ang Diyos ng Biblia ay ang tanging nag-iisang Diyos na lumalang ng langit at lupa, may hawak ng lahat, may hawak ng simula, may hawak ng katapusan, at kailanman He will never share His glory with anyone else because that glory belongs to Him and to Him alone. That is the God of the Bible. Amen? And the problem here is that he's just repenting because of the consequences of his disobedience towards God. Bahagi po ng totoong pagsisisi sa kasalanan, kinikilala mo na siya ay Diyos at ikaw ay hindi. At nagpapailalim ka sa kanyang kapamahalan. And take note, bakit po hindi totoo yung repentance ni Pharaoh? Listen carefully. May condition. Look at the last statement. I will let you go and you shall stay no longer. Sabi niya, pag tinigilan ito ng Diyos, palalayain ko kayo. Now listen, tingin kayo sa akin lahat to. Pag ikaw nagsisisi ng kasalanan mo na may condition, that is false repentance. Sabi mo, Lord, bibitawan ko na tong maling relasyon.
Pero Lord, pagbitaw ko ng maling relasyon na ito, ingatan mo siya, Lord, dahil mahal ko pa rin siya. At dalangin ko, Lord, na paminsan-minsan magkita kami, ha? Mag-communicate pa kami, miski Facebook o ano. That's not repentance. Repentance, Lord, mali itong relasyon na ito, hindi nalulugod itong relasyon na ito, makakasira ito sa pamilya ko, masisira ang relasyon namin mag-asawa, sisirain ito ang relasyon ko sa iyo, Panginoon, binibitawan ko na ito, mali ito, kasalanan ito, pinagsisihan ko ito. Tapos na. Hindi yung, Lord, for the last time magkita kami. Ano wala na akong ganun. Putol. Naunawaan niyo? Hindi, Lord, bibitawan ko na itong pagwiwids ko, itong pagtochongki ko. Pero Lord, payagan mo naman akong magyosi. Ano pagkakaiba niyon? Nagkaiba lang sa dahong ginamit. Dahon ng marijuana at dahon ng tobacco, parehong addictive pa rin po yun. Tama ho ba? Tingin nyo, pag nag-weeds kayo, mas malaking kasalanan nyo kaysa sa yosi? Parehong sinisira ang yung katawan na templo ng Espiritu Santo? Ang pagsisi, Lord, ang hirap tanggalin ito, Lord. Katulad po ng panalangin ko noon. Halos 2 pakete po ko ng sigarilyo. Kada araw. No? Lalo pag kinain mo, malansa, yung isda, crabs, o kaya hipon. Ako. Naghahanap ka na pampatanggal ng uta o pampatanggal ng lansa, di ba? Kala ko dati talaga yung hirap tanggalin. Kasi pag-isip mo sa umaga, yosi. Bago matulog sa gabi, yosi. Pag stress, yosi. Pag masaya, yosi. Pag nasa trono, yosi. Halos lahat Iniyak ko kay Lord, tanggalin mo to, Lord. Sinisira nitong katawan ko, Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, yung 2 pakete naging isa, yung isa naging kalahati, yung kalahati naging 10, yung 10 naging 3, diya sa umaga, sa tanghali, sa gabi, yung 3 naging isa, at tumating ang time, wala na. Ang buti ng Diyos, ang baito ng Diyos. Sapat yung biyaya niya sa atin. Wala nang kondisyon. Pag nagsisiho tayo ng kasalanan, inaamin nating mali at hinihingi natin ang biyaya niya na mapagtagumpayan ang ating mga kasalanang pinagsisiyan na. O, tingin sa akin lahat. Ito po ang sabi ni Pharaoh. Sinasabi na, I am repenting, but I am not submitting. Nagsisisi ako ng kasalanan ngayon, pero hindi ako magpapasakop ng buhay ko sa Panginoon. Nagsisisi ako, pero hindi ako susuko ng buhay ko sa Panginoon. Kaya pagdating po ng verse 34 to 35, tingnan niyo po yung Bible ninyo, yung humupa na ang lahat ng bagyo, humupa na yung lahat ng hail. Yung nakita ni Paraon na, okay na uli ang panahon ngayon, anong ginawa? Balik siya sa kasalanan, hindi niya pinalaya ang bayan ng Israel. Alam naman ni Moses, sa Bible, alam ni Moses na fake lang yung repentance ni Pharaoh. Pero nonetheless, nanalangin siya na, Lord, tigilan mo na yung mga bagay na ito. At sinagot siya ng Panginoon. Totoo lang rin, matapos sa tayo. Sino po sa atin dito guilty sa fake repentance? Naranasan mo mag-repent, kunwari kay Lord, pero deep in your thoughts, alam mo na hindi ka talaga nagsisisi. Sino po rito nakaranas na po na gano'n? Pakitaas po ang kamay. Ako po, magtataas din po ako ng kamay. Lord, forgive me. Pero takot ka lang sa consequences. Takot ka lang na paluin ng Diyos. Di ba? Pero alam ni Lord yun Actually, ang laking insulto sa Diyos yun. Na tila baga hindi alam ng Diyos na peke yung repentance mo. Lord, sorry. Pero pag okay ng lahat, okay naman. After 2 weeks, 3 weeks, balik sa dati. That's fake repentance. Pero alam nyo, sa likod ng mga fake repentance natin, listen carefully, bait pa rin ng Diyos. Dinadala ho tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng totoong repentance, totoong pagsisisi ng kasalanan. Paano niya po ito ginagawa? Una, dinidisiplina tayo ng Diyos. Pinapalo ka niya.
tataka ka, ba't nangyari to sa buhay? Ba't may biglang dumapo ng karamdaman? Maaring palo ng Diyos. Sapagkat sabi po ng Hebrews 12:6, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Wala ka ng pera. Kasi bakit? No, ginamit mo sa online sabong. Naubos ang pera mo. No? Nawalan ka ng pera. Ang dami mong utang, lubog ka sa utang. Dahil nabigyan ka ng credit card, swipe ka ng swipe ng credit card mo. Iniisip mo, sa sweldo naman ako. Darating naman yung allotment ng mister ko. Swipe ka ng swipe. Ang tawag sa'yo, house swipe. Di mo alam, kala mo libre dahil wala ka nilabas sa pera, sinwipe mo lang yung card, eto na yung gusto mo, di mo alam, babayaran mo yan for the coming months. And the Lord will discipline you. Hindi ho masarap ang disiplina ng Diyos, masakit. Sino po rito na-disiplina na ho ng Diyos? Pagitaas sa kamay. Sino rito dinidisiplina ka ng Diyos ngayon? Remember this, Hebrews 12:6. Because the Lord disciplines those He loves. Wow! Kung bakit ka pinapalo ng Diyos ngayon, love ka ng Diyos. He disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Take note, ang ginamit pong salita, discipline and punishment. Yung disiplina, palo ng Diyos sa'yo. Magmatigas ka pa, parurusahan ka ng Diyos. Pero lahat yan, dahil tinuturing ka niyang anak niya. Naranasan mo ng parusahan ka ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga ko sinasabi sa ating mga kapatid, no? Pag Diyos po ang nagtaas sa atin, walang tao po ang pwede magbaba sa atin. Pag tao po ang nagtaas sa atin, tao rin po magbababa sa atin. Pero pag binaba ka ng Diyos, walang taong pwedeng magtaas sa'yo hanggang di ka nagsisisi ng iyong kasalanan. Kaya pag ikaw binaba ng Diyos, makinig ka. Magrebelde ka, walang mangyayari. Lumayo ka sa Diyos, lalo ka mapapahamak. Kaya pag dinisiplina ka ng Panginoon, pag binagsak ka ng Panginoon, makinig ka. Lord, anong tinuturo mo rito? Sapagkat anuman yung pagtuturo ng Diyos, unang bahagi, dadalhin ka niya sa pagsisisi ng kasalanan mo. So He disciplines us. Pangalawa, He gives us the gift of repentance through His kindness. Sino po sa atin dito, nakagawa ka ng kasalanan o may kasalanan kang ginagawa, pero yung mga panahon na yon, lalo mong nararanasan yung kabutihan ng Diyos. Pagkitaan sa kamay. No, pinagpapala ka niya, Lord, ano ba to? May kasalanan na akong ginagawa sa iyo. Ito pa rin yung blessing mo. Ito pa rin, Lord, yung providence mo. Ito pa rin yung pag-iingat mo. You know why? Ito po sabi ng Romans 2:4. Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Yung parang end view ng Diyos sa iyo. Dalhin ka niya sa pagsisisi ng kasalanan. Papaluin ka niya minsan, pero minsan, sa kalagitnaan ng kasalanan, pagpapalain ka niya, para ipakita niya sa iyo, na bagamat nagrebelde ka sa Kanya, nananatiling mabuti siya sa iyo. Bagamat ikaw ay lumayo sa Kanya, siya ay naghihintay lang na bumalik ka sa Kanya. Bagamat ikaw ay nagkakasala sa Kanya, pinipili pa rin niyang kahabagan ka. Upang sa gayon ikaw ay dalhin. Sa kabutihan ng Diyos, dalhin ka niya sa pagsisisi ng iyong kasalanan. Pangatlong ginagawa ng Diyos para dalhin tayo sa totoong pagsisisi ng kasalanan is Hebrews 7:25. Siya ho, pinapanalangin na tayo araw-araw. Pinapanalangin niya na si Mike ay magsisi ng kanyang kasalanan. Pinapanalangin niya si JP, si Jeff, no? Pinapanalangin niya si John, pinapanalangin niya si Jella, no, na dalhin tayo sa pagsisisi ng ating lahat po tayo actually. Sabi po ng Hebrews 7:25, therefore He is able, ang context po nito si Jesus as our high priest, therefore He is able to save completely those who draw near to God through Him,
Since He always lives to intercede for them. He always lives to intercede for them. Mga minamalong kapatid sa Panginoon, pinagpipray ka ni Jesus. Okay? Minsan ba naiisip nyo, talaga bang pinagpipray ako ni Pastor Jeff? Ito lang po gusto kong sabihin sa inyo. Hindi man kayo ipag-pray ni Pastor Jeff, titiyakin ko sa inyo. Pero pinagpipray ko po kayo, as God is my witness. Pero kung may mga panahon na hindi ko kayo napapapray, titiyakin ko sa inyo, pinagpipray ho kayo ni Jesus. Amen? And Jesus is far better than Pastor Jeff or anyone's pastor's prayer. The Bible says, He is interceding for us before the Father. Na paglabas, pagtulog mo sa gabi, pinagpipray ka ni Jesus before the Father. Ama, ingatan niyo po at bigyan ng mahimbing na pagtulog ang aking mga anak. No? Paglabas mo ng bahay para mag-work, pumunta sa school, pinagpipray ka ni Jesus. Sa work mo, Lord, bigyan mo ng karunungan, kababaang loob, at excellence itong anak ko, Lord. Na pinagpipray tayo ni Jesus. No? Kung may lumalanding babae sa asawa mo, huwag ka mag-alala. Pinagpipray ni Jesus yung asawa mo. No? Pagtatagumpay ang asawa mo dahil kasama niya ang Panginoon. Are you getting the point? Kung ikaw tinamaan ng karamdaman sa iyong katawan, napanginaan ka ng loob, pinagpipray ka ni Jesus, pinalalakas ka ni Jesus. Dahil pinagpipray ka ni Jesus. Lahat po yan para dalhin tayo sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. I'll close with this. Gaya ng title po ng ating sermon, God wanted to be known and He has all the right to do so. May isang philosopher po sa Amerika, napaka-narcissist ng Diyos ng Christianity. Kasi gusto niyang lagi siyang kilalanin. Ang sagot ko lang ganito yan. May karapatan ba ang Diyos para siya'y makilala ng lahat ng tao? Ang sagot po ay, oho. He has all the right to be known by every man in the world and even in the whole universe. Even the stars, the moons, and all the galaxies recognizes God as God. And He has all that right. You know why? Because He's the creator of heavens and earth. He created men and women, young and old. He's the one who gives life to each one of us. Therefore, God has all the right to be known. Call Him a narcissist, but I will call Him, He is my God, the creator of heavens and earth. Are you getting the point? Sa unang verse pa lang sa Bible po, Genesis 1:1, it's all about God. It's not about you. It's all about God. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. It's God. No, nilalagay po ng kaaway sa kaisipan ng bawat tao. It's all about you. Yung saya mo, yung feeling mo, ngayon yung feeling mo, yung psychological emotion mo, yun na nagdidictate kung sino ka. Kaya sa Amerika ngayon, sinasabi nila, ako ay isang silya. Tratuhin mo kung isang silya. So, tatawagin mo siyang hindi he o she. Tatawagin mo siyang it. Kasi, ang paniniwala niya, masaya siya na bilang isang silya. Sa Amerika rin ho at sa Europa, no, may mga nagpapakasal sa karagatan. Ang asawa ko ay ang karagatan. Napaka-weird ng tao ngayon. No, isa naman nagpakasal sa isang manikin. Sa Europa po, may sex farm. Pupunta ka doon, magbabayad ka, makikipagtali ka sa anumang hayop na pipiliin mo. That's the world that we're living in right now. When in fact, ito isa sabi ng Bible, in the last days, men will call evil good and good evil. Ngayon, pag tumayo ka sa Bible, they will call you evil. No? Pag ikaw gumawa ng wala sa Biblia, they will call you good. Sa US military, pag ang commander mo, babae o lalaki, bago ka sumaludo, pag saludo mo, tatanungin mo sila, Sir or Ma'am, how do you want me to address you? Loko na.
Mga lalaki na nagdadamit babae dahil feeling nila, babae daw sila. Yung feeling nila nagdidictate sa kanila. Kaya pag nag-CR sila, sa babae. Gano'ng kadelikado yon kung yung babae, dalaga o dalagita mong anak, pupunta sa public CR ng mga babae at kasama niya doon mga nagbihis na babae, pero totoo ay lalaki. That is the generation in the world that we are living today. Why? Because people drifted away from the Word of God and from God Himself. Ano niyo ho? It's about the Word of God. Not about what you feel, not what about your philosophy, not about your culture. It's all about the Word of God. Years back, nasa Amerika ho kami, sabi ko, akala ko Christian ka, ba't pinapayagan live-in yung mga anak mo? Wala pa silang basbas ng kasal. Sabi siya, hindi kasi pastor dito sa Amerika, ganito po talaga ang kultura. But you're a Christian. Ano sabi ko? You're a Christian. Who dictates your life? Is it your faith or is it about the culture? Let me say this. God's Word is above any philosophy and any man-made laws. Because God is God. Do you get the point? Because God wanted to be known and He has all the right to do so. The word theology, alam natin, theo means God, logikos or sa theology po, logikos means the study about God. But the conservative meaning ng theology, God unveiling Himself, doing the initiative to unveil Himself and to be made known to man that men might worship Him. Diyos ang unang gumawa na magpahayag, magpakilala sa tao para yung mga tao makilala siya at sambahin siya. Kaya every Sunday we're here, we're worshiping God. We're worshiping God through music. Kaya dapat po theologically enriched, gospel-centered po ang makinakanta natin through Sovereign Grace music. Ang mga preaching po natin nakatutok sa Diyos. And don't ever think I'm here to entertain you. I love you, and I love you enough not to entertain you. I love you enough, brothers and sisters, to present to you who this God that we love and who loves us, that we serve, that who's serving us up to this time, that the reason why we're here is because of Him, and the reason why He's coming back is for us. Yun po yung work namin. Yun po ang passion namin. For you, for each one of us to know God. Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. See? Makita mo lang kaulapan. Isa po sa mga pinaka-paborito kong daanan, pag umuuwi ng umaga pa o hindi pa ho lubog ang araw, pag dumadaan na po sa Cavitex, kami ni Mrs. Pag dumadaan na po sa Cavitex, medyo mag-slow down ako. Pagtingin mo sa kanan, pauwi ka ng Kawit, makikita mo ang karagatan, makikita mo yung nature ng Panginoon, ang mga kaulapan, makikita mo ang ganda ng creation ng Panginoon. Amen? At habang papalapit ka na, makikita mo na yung mga building ng mga Chengwa. Di mo alam kung maiinis ka o hindi. Pero pagkita mo ng mga building ng mga Chengwa, makikita mo yung kaulapan ulit. Sabihin mo lang, higit na makapangyarihan ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa kanyang galit at sa kapangyarihan at tanikalan ng kasalanan. Amen? The heavens declared the glory of God. Nais pong magpahayag talaga ang Diyos sa atin. Pero gusto ko po sabihin sa atin lahat ngayon rito, kung magpapahayag po ang Diyos, una siyang gusto niyang magpahayag sa'yo. Sa'yo. Individual, personal na pagpapahayag. Kaya nga sabi ng Biblia, bago palalalangin ang buong sanlibutan, pinili ka na niya na maging kanya. Ephesians chapter 1. No? Nais siyang magpahayag sa iyo on a personal level. That's why niregenerate ka ng Diyos. Nung ikaw ay spiritually dead pa, no, wala kang kakayanan para piliin ng Diyos. Wala kang kakayanan para sabihin sa Diyos, Diyos, buhayin mo ako. Patay ka spiritually. Ang ginawa ho ng Diyos, Ephesians chapter 2, bumaba po ang Diyos, binuhay ka niya na ikaw ay patay, binuhay ka niya, sa theology ang tawag po doon ay regeneration,
para ikaw ay kumilala sa Kanya, makita mo yung kabanalan niya, makita mo na ikaw ay makasalanan, at nangailangan ka ng kaligtasan niya. Ginawaran ka ng Diyos ng faith para manalig sa Kanya. Ang faith po hindi galing sa atin. Ang faith ay gift ng Diyos. Divine ang faith, sacred ang faith. Binigyan ka ng Diyos ng faith para manalig sa Kanya at binigyan ka niya ng pusong nagsisisi ng kasalanan o repentance para paghisiyan mo ang iyong mga kasalanan. Totoo lang ho, pag hindi tayo ginalawan ng Diyos, hindi tayo magsisisi ng ating kasalanan. Ising pa ba kayo? Pag hindi tayo ginalawan ng Diyos, hindi tayo magsisisi ng ating mga kasalanan. Kailangan po tayong i-regenerate ng Diyos, galawan po ng Diyos. No? Ngayon, binigyan ka na rin ng Espiritu Santo para dalhin ka sa katotohanan, para maintindihan mo ang kanyang salita, at para maintindihan din natin ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Tapos, dinala ka ng Diyos sa isang local church katulad nito, no, para makilala mo siya ng lubusan sa pag-aaral at pamamahayag ng salita ng Diyos at para mapaglingkuran mo siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Lahat po yan gawa ng Diyos para magpakilala ang Diyos sa iyo. Magpahayag ang Diyos. Tanungin ko po kayo. Tingnan niyo, darating ang time, makikilala natin ang Diyos 100%. Tingin niyo. Sino nagkasabing oo? Pakitaas ang kamay. Makikilala mo ang Diyos 100%. Pakitaas ang kamay. Sino nagkasabing hindi? Pakitaas ang kamay. Sino nagkasabing hindi ko alam ang sagot, Pastor? Totoo lang ho. We will never know God perfectly unless we become like Him. We can never know God. Because if He can be known 100%, then therefore He is not God. The word God means He is infinite in character, in attributes, in nature. Pakikilala lang ho natin ng Diyos based sa pagpapakilala niya sa atin. Kaya nga po merong Deuteronomy chapter 29:29. No? Tama ba? May Deuteronomy 29:29. Yung mga bagay na pinapahayag na sa atin, doon natin siya nakikilala. Pero yung mga bagay na hindi na pinapahayag sa atin, hindi na pinapahayag yon dahil hindi natin kayang ipahayag naman, hindi natin kayang maunawaan. Bakit to? Hindi tayo Diyos. Maging pagdating natin sa langit, hindi ho tayo Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nag-iisa lamang, ang Diyos ng Biblia. So gusto magpahayag ang Diyos. Tingin sa akin. Pero ikaw at ako, gusto rin ng Diyos, ipahayag natin siya. Okay? Ipahayag natin ho siya. Kaya nga sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Napakalaga po yung praise na and of, the triune God. "And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Wala tayong ibang ituturo, kundi yung tinuro ng Panginoon sa mga apostol, na tinuro ng mga apostol sa mga lokal na iglesia noon, na tinuro po, yung namatay po yung mga apostol, tinuro po ng mga early church fathers, na nakarating ho maging sa panahon natin ngayon. Totoo lang mga kapatid, wala na pong bagong katuruan. Wala na ho. Hebrews chapter 1. Ang tanging ituturo lang ho natin, yung tinuro ng Panginoon sa mga apostol, na tinuro ng mga apostol sa mga early church fathers, at yung tinuro ng mga early church fathers hanggang makarating po sa panahon natin. Ano mang ibang mga turo na wala sa Biblia, ang tawag po natin extra biblical revelation, ay hindi ho galing sa Diyos. Dahil Hebrews chapter 1, napakaliwanag, tapos na ho ang revelation ng Diyos. Kaya kung ano mga prophetic revelation, dapat po naayon ho sa Biblia. Wala na pong bagong turo. No? May mga nagsasabing bagong turo, dala daw ng anghel, kaya sila na ang bagong anak ng Diyos. Bagong turo, dala ng propeta,
Kaya sila na ang bagong iglesia ng Diyos. Ganon. Wala na hong bago. Yung mga nagtuturo daw po ng mga bagong katuruan na uuwi ho sa kulto. Maling grupo, maling reliyon, maling paniniwala. Isa lang ho ang pinagbabasihan natin na ho, ang Biblia. Na tinuro ng Panginoon sa mga apostol, na tinuro ng mga apostol sa mga early church fathers. Yan po ang sinabi ng Matthew 28:19-20. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. The word power there is dunamis in the Greek. The power of the Holy Spirit, power from within. And you will be my witnesses in Jerusalem. The word witnesses sa Greek language po, ang ibig sabihin ay martyrdom. Handa tayong mamatay para sa ating pananampalataya. And sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, yung bayan na sa kanan ng Jerusalem, and Samaria, yung bayan na nagpapalagitna sa Jerusalem at Judea, at sabi doon ng Acts 1:8, and to the ends of the earth. No, kaya po tayo nag-church planting sa Dasmariñas City. Kung kalooban ng Diyos, magka-church plant po tayo sa Tansa. Kung kalooban ng Diyos, magka-church plant po tayo sa Ho Chi Minh, sa Vietnam. At patuloy po ang church planting work sa Mindanao. Wala ho tayong plano maging mega church. Kaya kung iniisip nyo na darating ang time, mga libo-libo ang dumating sa CCS, ay hindi ho mangyayari yon. Dahil wala ho tayong plano. I respect mega churches, but I really respect small churches. Dahil wala namang sinabi ang Biblia ho na magtayo tayo ng mega church. Ang sinabi ng Biblia, mag-plant tayo ng mga churches sa iba't ibang lugar para yung mga lugar na yon, take note, yung mga lugar na yon, maipahayag, mapakilala natin ang tunay na tagapagligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa darating pong linggo, 2 years na po ang ating church sa Imus City. Nakita ko yung listahan nila. The last time I was there, around 30 sila, 40, nag-celebrate po ng kanilang church anniversary, first anniversary. And this coming Sunday, second anniversary nila, dumoble na ho sila. And we're talking about adults, not kids. 80, 70, 80 adults ho sila. No, doon po sa maliit na subdivision na Acacia, no, sa Imus, doon ho nag-spread ang gospel. Doon po pinakilala ang ating Panginoon. Are you getting the point? We may reach 700, 800 sa isang local church, sa isang building po natin, 700, but that's too much. Na mahirap po yung hindi kayo magkakilala. Masarap pa rin yung nagkakilala kayo. No? At hindi naman usapan dito paramihan ng miyembro. Ang usapan dito, nadi-disciple ba natin ang bawat miyembro? Naalagaan ba natin? Natuturuan ba natin sila na mahalin si Jesus? Tinuturo ba natin sila kay Jesus? At lumakad sila na may katapatan sa ating Panginoon. Ito po yung sinasabi. I would like to close with 2 quotes. One from Dr. Martin Lloyd-Jones. May 2 doctorate po siya. He's a doctor, medical doctor by profession. Yung naging Christian po siya, nagkaroon siya ng uhaw na makilala ang Diyos. Nag-enroll po sa isang seminaryo. He graduated a Doctor of Theology. So he has 2 doctorates sa kanyang buhay. Ito pong sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones. Sabi niya, why is the preaching of the gospel such an urgent matter? The answer is that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Malapit na pong dumating ang Great Tribulation. That's why I believe in the rapture. Unique design ni Lord ho yan. Pag pinaparusahan niya yung Ehipsyo, yung Goshen, niligtas niya, yung Israelita. Parurusahan niya ang mundong ito. Pero sabi ho ng Bible, no? Tayong mga Christians, dadagitin niya ho. Because we are not meant for His wrath. Hindi tayo dinesenyo ng Diyos sa kanyang matinding kaparusahan sa mundong ito na hindi pa nararanasan sa history ng mankind. At bago na po ibagsak yon,
dadagitin po tayo ng Panginoon. Ang tawag po dun sa Bible ay rapere o rapture. No, sa isang kisap mata, tatanggalin ho tayo ng Diyos doon. At pag wala na ho ang church dito, ibabagsak na ho yung great wrath ng Diyos. Yung great tribulation po ay hindi gawa ng tao. Yung mga nuclear missiles, gawa ho ng tao yan. Pero yung great tribulation, no, parusa ng Diyos galing sa langit. Isang parusa na hindi pa nararanasan ng sanlibutan. So bakit tayo kailangan mag-preach ng gospel at may urgency? Dahil malapit na ho ang Great Tribulation. At kung malapit na ho ang Great Tribulation, mas malapit na ho ang rapture. Malapit na ho tayong kunin ng Panginoon at dalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Walang karamdaman, walang kapintasan, walang kasalanan, walang kamatayan. Kapiling natin ang Panginoon at ang mga nauna sa atin panghabang buhay. Amen? The thing is, wala hong time na nilagay ang Panginoon sa rapture. It can happen today. No? Pag nag-rapture ngayon, bigla hong nawala kami, naiwan ka rito, sa'yo na ang lahat. Lahat ng cellphone namin, lahat ng pera namin, lahat ng credit cards namin, mga kotse namin, sa'yo na yan. Yung nga lang, kami nandun nag-e-enjoy sa langit. Oh? Make sure that you are saved. Make sure that you have repented of your sin. Make sure that you truly understand what it means to have a surrendered life before God. The wrath of God in this world is about to come. No, kung tingin nyo malayo pa ang pagdating ng Panginoon, you need to reread the Bible. Because the only way to interpret the world that is going around us today, read the Bible. Never ho nangyari sa history of men na bansa-bansa nagkakampihan, bansa-bansa nagpe-prepare for war. And they are preparing for the Armageddon war in the valley of Megiddo in Israel. The wrath is about to come. What will be your response? I'll close with this with what Mark Dever says, and I quote, "Preaching makes the gospel audible. Churches make the gospel visible." Kaya kailangan natin ipahayag po. When was the last time nag-share ka ng gospel? May in-order po ako sa carousel ng isang gabi. Kailan ba yun? Kailan tayo nag-meeting? Friday? Elders? Dineliver ho rito ng Lala Move. Ang goal ko naman lagi ho, pag may nagde-deliver, kinakamusta ko, binibigyan ko ng tip, tapos sinashare ko ng gospel. Yung sinashare ko na siya ng gospel, nalaman ko, Christian pala siya. Pero yung nalaman niyang pastor ako, nagpa-counsel. Kaya nagdadatingan na yung mga elders and interns, nandiyan pa rin ako sa labas, kino-comfort ko siya. Dahil meron siyang hiningang problema, struggle niya. The guilt feeling within. Pero nagdatingan na yung mga elders and interns, kaya sabi ko sa kanya, "Brad, I'll just get your phone number. Is my phone number. Call me up. Pero bago ko umalis, brother, taga Malabon po siya. I'll pray for you. Malabon, Metro Manila. I'll pray for you." And I prayed for him. Ang question sa atin ito, when was the last time nag-share ka ng gospel? Di ba? Pag may binyag, pag may kasal, o anumang okasyon, that is a platform for me to share the gospel. Because preaching makes the gospel audible. Pero nagtatapos lang, ganda na sabi ni Mark Dever. Churches make the gospel visible. Kung paano tayo namumuhay bilang isang local church, that makes the gospel visible. Na paglabas natin sa pintong yan, mamaya, yung mga taong makasalamuhan natin, simula sa araw na ito hanggang sa susunod na linggo, nakikita nila yung kababaang loob natin, nakikita nila yung kabutihan natin, nakikita nila si Christ. Sabi ho ng Prosperity Gospel Churches, kailangan maging mayaman ka, kailangan may title ka, kailangan tanyag ka para makapag-share ka ng gospel, para maniwala sila, madala mo sila kay Lord. Hindi ko kailangan yon.
The gospel of Christ is enough to bring that soul to God's salvation. Okay? Add-on na lang ho itong buhay natin. Kasi yung buhay natin, yung life testimony natin, hindi po yan ang gospel. Ang gospel po ito. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil walang ibang paraan para matanggal ang galit poot ng Diyos sa ating makasalanan, kundi isakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pero makaraan 3 araw siya nabuhay na maguli. At dahil sa tapos ng ginawa ng ating Panginoon, may kapatawaran tayo sa ating makasalanan at may katiyakan patungo sa kalangitan. Yan po yung gospel. Yung testimony natin, kung paano tayo binago, ginalawan ng Diyos, ay bunga, epekto lamang ng gospel. Pero yung testimony natin ay hindi nakaliligtas. Ang nakaliligtas yung gospel. Okay? Preaching makes the gospel audible. Churches make the gospel visible. Nalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon. Muli ka nagpahayag sa amin. At yan naman talaga ang intensyon ng iyong salita. Na makilala ka namin, Panginoon. At maturing, masambahin ka namin, paglingkuran ka namin, lumapit kami sa iyo, nang naaayon sa katotohanan kung sino ka bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mabuti, banal, tapat, matuwid, mapagbiyaya, makapangyarihan, mapagpatawad, ng didisiplinang Diyos. Panginoon, sa aming kalagitnaan, kung meron pa sa aming kalagitnaan ngayon na namumuhay sa kasalanan, sa mga maling relasyon, may mga lihim na kasalanan na inaakala nila na hindi mo napapansin. Kung meron mang Panginoong pamumuhay o relasyon na mali at nagdudulot lamang ng kasalanan, kung meron kaming mga ginagawa o nakagawiang gawa sa buhay araw-araw na hindi mo kinalulugdan, Panginoon, banal na Espiritu, inihiling ko, na kaugnay niyo po kaming lahat, dalhin niyo kami sa totoong pagsisisi ng kasalanan. Dahil ikaw ay banal, alam mo ang lahat, makapangyarihan ka sa lahat, at naroon ka sa lahat. Wala kaming malilihim sa iyo, Panginoon, dahil maging ang kadiliman ay liwanag pa din sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming kasalanan. Pagsisihan namin ito. Lalo tigit na ikaw ay malapit ng bumalik. Lalo tigit na ipinagkaloob mo, sinuko mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Ganun po kabigat ang mga kasalanan namin sa iyong harapan na kailangan mong isakripisyo ang iyong bugtong na anak sapagkat siya lamang ang makatutubos sa aming mga kasalanan. At kami magiging banal sa iyong harapan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Itong linggong ito, Lord, ginugunita namin yung araw na ikaw ay pumasok sa Jerusalem, na kung saan ikaw ay nakasakay sa asno 2,000 taon na nakararaan, at ang mga tao ay nagsisigawan, pinupuri ka, naglapag ng mga balabal, ang ilang mga tao na pagdadaanan ng asno na kung saan ikaw ang sakay. Ang iba naman ay kumuha ng iba't ibang dahon ng mga puno at minagawayway nila ito habang ikaw ay dumadaan, sumisigaw sila ng Hosanna to the highest. Pero ang mga tao ring ito na sumisigaw ng papuri sa iyo, makaaraan ng ilang oras lamang, ilang araw lamang, ay sumisigaw din na ipako ka sa krus. Tulungan mo kami, Ama, na huwag maging katulad nila. Kada linggo, sumisigaw kami ng papuri sa iyo, sumasamba, sinisigaw ang pangalan mo. Pero may mga araw na pinapako ka namin sa mga panahon na pinipili namin sundin ang layaw ng aming laman
at ang hatak ng kamunduhan at kasalanan at kasamaan. Patawarin mo kami, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at kahabagan sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's go.